Mga papadayan ko, assalamualaikum. Ngayon ay maglilinis ako ng kusina. Oh. Ayan yung kusina na yan. Oh. Magbrush ako ng tubig. Brushan ko siya. Oh, kasi every week kasi ako dito nag-brush, guys. Kailangan ko siyang brushan. Syempre may sabon at may John Rocks. Ayan. Oh. Ayan ang John Rocks. Hindi mawawala yan. Oh. At saka yan yung tubig ko. Kulang pa yan. Oh. Kaso lang kailangan ko pa siyang brushan muna. Ayan. Kita nyo naman yung marumi, guys, diba? Oh. Ayan. Ayan. Maglilinis muna ako. Ayan na, magsimula na maglinis ang lola nyo sa kusina. Yung kusina nga ng amo ko medyo malaki-laki din. Oo, okay, kasi kumbaga nilakihan talaga ng amo ko siguro itong kusina niya. Kasi merong kainan every Friday. Tapos syempre yung mga katulong ng mga anak niya mag-ipon-ipon. Kailangan kasi sa kusina pag oras ng kainan. Kaya ayan, dito kasi sa Middle East, guys, no. Sa isang linggo kasi meron talagang kainan yan. Lalo pa kung ang amo mo ay nanay, meron talaga. Tulad ko, ang amo ko, yung nanay nila, yung nanay at tatay. Tapos sa isang linggo meron kainan. Tapos kasi every Friday ang kainan dito sa bahay ng amo ko. Tapos magluluto ako ng 2, 3, paminsan 4 na putahe. Depende sa sasabihin ng amo ko. Tapos mag-order pa yan sila sa labas. Ang nangyayari pag magluluto ako dito sa kusina ko, syempre marumi talaga yan. Yung talsik ng niluluto ko, yung amoy ng niluluto ko. Kumbaga maipon siya sa loob ng ng kusina. Lalo pag ganyan nakikita nyo naman yung ko, di ba? Yung tiles ko puting-puti. Kailangan talaga yan siya brushan. Kasi paminsan pag abuti ng isang linggo, guys, yung yung itim-itim ng tiles hindi na kaya ng map. Araw-araw din akong nagamap, pero meron talaga na hindi na matanggal ng map ba. Yung itim-itim ng tiles, kailangan talaga siyang brushan. Yung ginamit ko na brush is yan siya, walis. Walis yan dito. Alam nyo naman ang lola nyo matanda na. Sakit kaysa tuhod magtiko ko dyan na magbrush ng Meron akong brush na talaga sa tiles, kaso hindi ko siya ginagamit kasi nga tawag dito, kailangan kong umupo. Ang laki ng kusina ko, sakit sa tuhod. Tapos sakit pa sa sa likod. Kaya ang ginawa ko, siyempre madiskarte yung katulong, kinuha ko yung walis namin. Yun ang ginawa kong brush. Double purpose pa yan. Kasi yung walis, pag marumi na siya, pag brush ko yan, yun na rin yung way ko para malinis ko yung walis ko ba. Matanggal yung mga madumi-dumi dyan sa walis ko. Siyempre, habang ginabrush ko siya, malilinis siya at matatanggal yung niya, yung dumi niya. Diba? Minsan kasi, diskarte lang ba. Tapos, ayan, kailangan lang siyang linisin. Dito kasi sa abroad, dito mo talaga ma-experience yung mga bagay-bagay na hindi mo pa na-experience sa Pinas pa. Sa Pinas, hawak mo yung oras mo. Kahit matulog, kain, tulog ka lang sa bahay nyo, okay lang yun. Kasi walang magdidikta sa'yo na, oy, gawain mo yan, gawain mo ito, gawain mo yan. Diba, hawak mo yung oras mo. Hindi ka papagalitan ng mga magulang mo kung hindi ka magtrabaho. Pero pag nasa abroad ka, magkaiba na. Kasi pag hindi ka magtrabaho, wala kang sahod, wala kang kita, wala kang pera. At saka pag gagalitan ka ng amo mo dito, pag hindi ka nagtrabaho, sasabihin nila, sayang lang yung pinapasahod sa'yo, tapos wala kang trabaho. Diba? Kailangan mo talagang magtrabaho. Paminsan kahit may sakit kaming mga OFW, hanggat kaya pa ng katawan namin, kumaga nagatrabaho kami. Kasi ang iniisip namin, ayaw namin naisipin ng amo namin na masasayang yung sahod ba. Tulad ko, ayaw ko kasi hindi ako mahilig. Ayaw ko yung susumbatan ako ba na sayang yung sahod, wala kang trabaho, ganyan. Pero ever since naman, hindi pa naman ako pinagsabihan ng amo ko. Kasi, kumbaga sa akin kasi ang iniisip ko, nung pumunta ako ng abroad, kailangan ko ng trabaho. Kailangan kong kumita, hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa mga anak ko. Ginagawa ko ito, hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa mga anak ko.
Kaya kailangan kong magsikap o kailangan kong pagbutihin yung trabaho ko. Kasi dito sa Middle East guys, no, kwento ko lang sa inyo. Wala namang perfect na amo. Tulad din natin na mga Pinay na wala din perfect. Oo. Paminsan kasi nasa pakikisama lang yan. Oo. Kailangan mo lang siguro mahalin yung trabaho mo, pagkatiwalaan yung mga amo mo. Tulad ko, kailangan kong pagkatiwalaan yung mga employer ko. Kasi dito sa Middle East, wala akong kamag-anak, wala dito yung kamag-anak ko, wala akong mga magulang dito, wala akong mga anak. Tanging sarili ko lang ang kasama ko dito. Kaya kailangan kong magtiwala sa mga amo ko kasi pag nandito ako sa bahay nila, sila yung pamilya ko. Oo. Paminsan, kumbaga, pinapakita ko sa kanila yung kaugalian ng isang Pinay, isang Pilipino na yung marespeto, oo, marunong makisama. Oo, kumbaga pinapahalagahan yung tiwala na binibigay sa kanila. Ganyan yung pinapakita ko sa amo ko, yung may malasakit. Oo, kasi ako guys, pinaparamdam ko talaga sa kanila na hindi ko lang sila mga amo, kung hindi mga magulang ko din sila na kumbaga paminsan o ano yung mga sinasabi nila, naniniwala ako. O may time din naman na paminsan na hindi maiwasan na hindi magkasundo ang amo at saka ang katulong. Pero ako, nangyayari sa amin ng amo ko yan. Paminsan parang naiinis ako, yung paminsan parang pakiramdam ko yung puro na lang nahahasol ako ba, yung tipong parang naano ko sa yung parati na lang yung utos dito, utos doon, sabi dito, sabi doon. Pero paminsan kumbaga hindi talaga maiwasan paminsan na mayroon talagang time na hindi kayo magkaunawaan ng amo mo. Kasi ako na-experience ko yun guys. So, pero sa akin kasi pag ganun yung nangyayari, kumakalma ako o pinapakalma ko yung sarili ko. Oo. Tapos pag kumalma na ako, that's the time na mag-usap ako sa amo ko, sasabihin ko sa kanya yung side ko. Kasi ever since kasi, ang pinakamaganda siguro na kung halimbawa ganito lalo pa dito ang trabaho mo sa Middle East is magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Ipakita mo kung ano at kung sino ka. Kasi kung ipakita mo kung ano at kung sino ka, diyan sila magsimula na magtiwala, magkaroon ng malasakit sa'yo, at ituturing kang bilang pamilya. Kasi sa akin guys, ganyan yung nangyayari. O, diba? Ang haba na ng pinagkukwento ko. Pero ang pagiging abroad kasi lalo pa kasambay dito sa Middle East, sa una lang yan mahirap. Kasi kailangan mong mag-adjust sa nature dito, kailangan mong mag-adjust sa behavior ng amo mo, hindi mo alam anong klaseng ugali meron sila, lalo pa kung may mga anak. Hindi mo alam kung anong ugali meron yung mga anak niya. Kailangan mo talagang mag-adjust. Tulad ko, umabot ako ng mga 4 months bago ko na-recover yung totoong ugali nila, paano ko makuha yung loob nila, paano nila ako pagkatiwalaan. Kasi sa unang buwan ko hanggang 4 na buwan ko dito, talagang hirap ako paano ko laruin yung trabaho ko. Parati akong hirap tapusin yung trabaho ko sa isang araw. Yung parang hindi ko pa alam i-adjust yung oras ko or yung time management ko, hindi ko pa siya kayang laruin sa mga panahon na yun. Pero nung after 4 months, 5, 6, 7, doon ko na nakuha yung strategy ko, kumbaga paano ko galawin kahit na mahirap yung ginagawa ko, kaya ko siyang gawing pasimple. Tulad nito sa ginagawa ko. Ayan guys, patapos na ako. O diba? Ayan, alhamdulillah. Ayan guys, natapos na rin ako guys. Ayan. Malinis na siya. Ay, salamat. Ayan. Tapos ko na rin yung kusina. Alam nyo guys, minamadalian ko lang siya linis kasi yung amo ko ayaw niyang magamit ako ng tubig. Oo. Paano ko lilinisin yung kusina pag hindi ako magamit ng tubig, diba? Siyempre, madiskarte yung katulong nila. Habang tulog siya, guys, naglinis ako para hindi niya marinig yung ingay ng tubig sa sala.
Kaya tama-tama paglabas niya kanina, tapos na ako nag-host. O diba, diskarte lang para mapadali yung trabaho natin. O diba, ayan. Ngayon, gagamitan ko siya ng wiper, ayan, para matanggal na yung tubig. O, ayan. Sandali. Gagamitan ko siya ng tuwalya guys para matuyo talaga siya. O, para mamaya kung pupunta man sila dito sa kusina, tuyo na siya, hindi na siya magdumi, o diba? Kailangan lang talagang malinis siya ng maayos ba? O, para kahit na pagpunta ng mga amo dito, di malinis na, wala na silang masabi. Alhamdulillah. Ayan guys, tapos na talaga siya. O, natapos ko na trapuhan, o diba wala na siyang tubig. Ayan, masingaw-singaw na siya guys. Ayan, tapos na rin sa wakas. O, diba? Paano ganun na lang guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Natapos na rin ang trabaho ko guys.